Hey guys! Welcome back to another Plantzilla video. Talaga namang welcome back dahil lagpas 4 na buwan hindi kami nakapag-upload. So hindi ko na ma-imagine kasi dati parang every other day nagagawa naming mag-upload. Sobrang busy na ngayon guys, and ngayon nga lang kami nagkaroon ng time para maglipat ng mga halaman dito sa garden kasi nga nagkakaroon na ng mga sira yung net namin. Alam niyo naman kung ano yung itsura ng net namin. Heto, naglilinis. Ayan, oh. Kita nyo, may mga dahon na tinanggal. Kasi napakarami ng dumi guys. Meron ding mga damo-damo sa labas. Nung nakaraang araw kasi, naglinis si daddy sa labas. Tapos, pinagtatanggal niya yung mga damo. Ngayon naman, dito sa loob, marami na talagang sira yung net guys. Pumapasok na yung init ng araw, kaya kawawa yung mga plants. Lagpas 2 taon na rin siguro itong net namin, kaya naman bumigay na. Ito, may mga halaman kaming malalaki na sa loob. Ito mga cardboard, lumalaki na and naninilaw-lilaw yung dahon. Siguro may sakit na to, kaya ilalabas namin. Marami kaming ireripat. Pagpasensyahan nyo na kung hindi na kami nakakapag-upload. Maraming ang nagtatanong sa akin. Yung mga personal na kakilala nagtatanong kung hindi na ba kami nagva-vlog, hindi na ba kami nag-a-upload. Talagang sobrang busy na guys. Pareho na kaming umaalis sa bahay kaya wala na talagang naiiwan dito. So isa talaga to sa consequence kapag umaalis na kayo ng bahay. Kung dati-rati may work from home, pareho kaming nasa bahay. Ngayon na pareho na kaming nagtatrabaho, ganito na yung itsura ng garden. So meron talagang isinasakripisyo. Kawawa yung mga plants. Pero ngayon, thankful to God kasi nagkakaroon ulit ng time. Kita nyo naman gano'n nakadumi at gano'n nakahaba yung mga damo. Imagine niyo yung last na paglilinis dito. Hindi naman 4 months ago, pero hindi araw-araw. Minsan lumalagpas na sa isang week or maabot na nga ng isang buwan. O diba? Gano'n nakatagal. Dumaan din ba kayo sa tag-init ng mga nakaraang buwan? Kasi dito sa amin, grabe yung init. Talagang maraming mga aglonemas yung nag-goodbye. Dito kasi yung mga philodendron nasa loob. So hindi naman lahat nagkaroon ng problema. Yun lang siguro yung mga natatamaan ng araw kasi nga nasira yung net. And hindi pa kami nakakapagpalit. Ngayon lang kami magkakaroon ng time para baguhin yung itsura, para ilipat, ayusin yung mga sira. Pero nung nakaraan, meron talagang mga natatamaan ng araw. May mga naghingalo talaga guys na mga halaman. And umaasa kami na lalaban pa din naman. Kita nyo naman, dito sa part na to, meron kasing pinutol na halaman guys na marami yung mga umaakit. Yung katulad nung dati na may mga gumagapang na mga halaman. Ang dami-dami nila. Anong tawag sa inyo nun? Sa amin basol-basol. Yung mga higat ba yun? Yung mga black, napakarami nila. Saka naninirahan na sila sa mga dahon. Kaya ang dami sa mga dahon ng albo na pinatom na talagang pinapapak nila. Ewan ko, ang dami namang damo pero bakit yun ang favorite? Kaya marami talaga akong pinagtatanggal. So excuse sa mga ano ba yan, lover, animal lover. Hindi naman animal yan, mga insects yan. Talagang pinagtatanggal ko kasi sinisira nila yung mga dahon, pinagbabaygon. Ito dito sa loob, wala naman masyadong pumapasok, thanks to God. Pero itong nasa pinato man siya, nasa area namin, sobrang dami guys. Kita nyo naman, yung mga naputol na puno ng niyog dati na ginagawa naming patungan ng mga halaman. Ayan, nagkabutas-butas na kasi nasira na. Ganyan na talaga kapag naluluma. Okay lang yung ganyan kapag bagong putol kasi nagagamit mo, papatungan ng mga pots. Pero habang tumatagal, nasisira din. Kaya maraming mga pots na nahuhulog. At yung iba pa, yung mga anay, kinakain yung roots ng halaman. So, doon tayo nagkakamali. Kita nyo, maraming mga halaman dito na nasa kasulok-sulukan na mukha ng alien. And medyo mainit na, kaya nandito ako, nagbabaygon ako kasi ang dami-dami talaga dito. Yung mga itim guys na uod. Ayan. Isa talaga to sa example na naging alien kasi humaba ng humaba. Hindi na kasi siya abot kasi nasa likuran siya. Tapos maraming mga halaman na nandito sa unahan na hindi naman basta-bastang nadadaanan kasi nasisira. Kaya yung mga matatanda ng halaman na nasa likod,
humahaba ng humahaba. Pinagtatanggal namin lahat kasi nagpaplano nga talaga na ayusin. Kita nyo, may kahoy na kami dito. Dati nga wala to, 'di ba? Hindi ko naman to na ipapakita sa inyo, pero ngayon ayan na, lumalaki na siya and dumadami na yung dahon. Alam nyo ba, nung nakaraan, nung tag-init, inilipat ko lahat ng aglonema dyan sa ilalim ng puno na yan. Kaso, biglang nagsilaglagan lahat ng dahon, kaya ang dami sa mga aglonema ko yung nag-suffer. So, hindi ko na sila nailipat hanggang sa ganyan na, bumalik na yung mga dahon, yung mga aglonema ko, hindi na buhay. Sana naman okay yung mga halaman yun nung tag-init kasi talagang umaabot ng buwan na hindi umuulan dito sa amin, kaya kawawa yung mga halaman, lalo na dahil busy kami, hindi kami nakakapagdilig araw-araw. Pero sa awa ng Diyos, hindi lahat naapektuhan. Kita nyo naman tong net na to guys, sirang-sira na kasi yung nasa taas. Talagang wala ng silong, yung halos kalahati, lagpas kalahati na yata ng net na to yung sira, kaya tinanggal na namin para ayusin at hanapan ng ibang posisyon. Kaya naman magiging ganito na to guys, magiging open na, siguro makikita na to sa labas, hindi na katulad ng itsura nung dati. Ayan, kita nyo, kilala nyo ba to? Meron din ba kayong ganito? Money flower yata, money flower, hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Saka ganyan na yung itsura niya. O ayan, nagsisilipatan na kami, hapon na ngayon. So inabot na kami ng hapon dahil sa marami pang pinagre-repat at marami pang pinaglilinis. Ganyan na yung itsura niya. Yung mga pinagpapatungan namin na mga cylinder na simento nandito sa labas. So hindi na siya na-cover doon sa part na merong net. Ewan ko kung paano namin ililipat yan, kung maililipat ba. Pero dahil meron na namang trabaho bukas, siguro, ayan, madedelay na naman, hindi ko na alam kung kailan pa ulit mangyayari tong panahon na to na meron kaming mailalaan para dito sa mga plants. Sobrang busy na talaga. So, kumusta yung mga halaman nyo? Sana okay pa din. Ang sa amin, no, ang dami-dami na kailangang iripat. Kita nyo naman tong red Congo, pinagpapapak. Yun talaga yung mga pinagtataka ko sa mga uod, sa mga grasshopper. Marami namang mga damo sa labas kung bakit ganito. Ito yung hilig nilang kainin. Ayan, kita nyo naman, ang daming design na ng bagong dahon ng red Congo namin. Tapos ito yung mga antfall, yung cardinals namin okay naman, sa awa ng Diyos. Meron na kaming lagpas isa, basta ganon. Meron naman talaga akong na-order na lupa, yung mga potting mix na kinakailangan namin. Nakapag-order ako. Kaso 2 months ago pa yon. Pero ngayon lang nagamit. Kasi nga ngayon lang naisipan na gawin to. Sobrang dami palang magagawa, nangangailangan ng tulong dito sa mga halaman na to. Marami ng lamok kasi hapon na. Kaya nagpapausok na kami para hindi naman masyadong dumugin dito. Kasi ang dami-dami na nga. And meron pang bata. So, nagpapausok kami. Sumasama yan dito kasi walang kasama sa loob ng bahay. So, ayan, kung dati merong cover na net dyan sa gilid, inalisa muna namin. Pero, hindi pa rin namin sure kung aalisin ba talaga totally kasi mainit. Pag mainit tuwing hapon guys, natatamaan yung mga halaman. Baka ibalik lang din. Pero, yung net na yon talagang nirecycle na lang din yung gamit namin nung nakaraan. So, kasi nga totally inopen na namin. Kung dati naka-box talaga to na puro net, ngayon parang nasa taas na lang muna. Yung parang silong na lang talaga yung ginagawa namin para sa mga plants. Ayan, nakikita nyo naman, oh. Eto, talagang sobrang sensitive nitong cobra fir na to. Kapag nilalabas ko, talagang nasisira yung dahon. Mas gusto talaga niya na nasa loob. Kasi hindi siya sanay sa sobrang init ng araw. Ayan, may mga sira-sirang dahon na yan. Nakikita nyo naman. Ito yung mga natapat dun sa mga sirang net. Ayan, may mga sunog-sunog yung dahon. Pero, napapalitan din naman yan ng bagong dahon. So, aayusin na lang yung lupa, yung pinagtataniman lupa talaga. Yung potting mix namin na na-order ko nung nakaraan. Siguradong mauubos dahil sa dami ng mga nangangailangang iripat dito, tapos bigla-bigla pag nagpo-propagate kasi ang dami na rin ng pwedeng maputol, lalo na yung mga nagiging alien. So puputulin na yon. Sobrang dami na akong bakanting mga pots dito dahil dyan. Ang dami-dami ko pa namang binili nung nakaraan kasi nga ang dami kong paglalaan ng aglonemas. Tapos ngayon,
ilan-ilan na lang yung aglonemas na naiwan. Meron pa ba talaga? Meron naman pero kukonti na lang dahil sa init. Ayan, kawawa talaga. So, ito na lang siguro yung natirang potting mix na magagamit dito. Kasi yung nakita ko na nasa loob ng isa pang sako, puro rice hulls na. So, hindi naman rice hulls lahat yung gagamitin namin dito sa media ng mga halaman na meron kami. Kasi sobrang gaan ng rice hulls saka hindi makakakapit yung mga roots. Kaya itong mga nandito lang siguro sa ibabaw, sobrang bilis lang din yung matuyo. Kaya mas mabuti yung meron talagang halo. Merong kokupit kasi magsusstore yun ng moisture. So, buti na lang talaga meron kaming panahon ngayon and nagkaroon kami ng oras para sa mga halaman na to. Medyo malayo pa kami, hindi ko alam kung matatapos ba to hanggang gabi. Basta nandito pa din kami. Talagang marami-rami pa tong gagawin and tingnan na lang natin kung hanggang saan. Sana matapos na to kaagad para ma-update ko kayo sa magiging itsura. Bye!